Amen. So para sa pagpapatuloy ng ating morning revival for this week, week 5 tayo, at ang general title ng ating MRI, Grace in Peter's Epistles. So ang schedule natin ngayon ay week 5, day 3, Wednesday. Amen. So magbabasa na ako. 1 Peter 1:13. Set your hope perfectly on the grace being brought to you at the revelation of Jesus Christ. 2 Timothy 1:9-10. Who has saved us and called us with a holy calling, according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the times of the ages, but now has been manifested through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who nullified deaths and brought life. Amen. So magaganda itong mga verses na meron tayo ngayon. So dun sa 1 Peter 1:13, sinabi rito na ilagak natin ang ating pananampalataya. Isang sakdal na pananampalataya sa biyaya na dinala sa atin sa panahon ng pagpapakita ng Panginoon. So itong biyayang ito, dinala sa atin sa panahon ng pagpapakita ng Panginoong Jesus. So itong biyayang ito, medyo special siya. Sapagkat ito ay parang isang reserved grace, isang unique na grace na naka-reserve. Pero dito nakalagak o dito natin dapat ilagak yung ating pag-asa sa biyaya na ito. Pero itong biyayang ito ay sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, merong gagawin na special na gawain itong biyayang ito sa panahon ng pagbalik ng Panginoon para sa atin. Kaya mahalaga na sa panahon ngayon, yung ating pag-asa, ilagak natin diyan sa biyaya niyan. So mamaya maintindihan natin kung ano yan. Dito naman sa 2 Timothy 1:9, sinasabi sa atin na tayo ay mga tinawag, niligtas at mga tinawag. Okay? Ayon sa kanyang layunin at biyaya. At itong biyaya na kay Kristo Jesus, sinabi sa atin ay ibinigay na sa atin. Kailan? Nung mga nagdaang panahon. So, ano yan? Pwede natin sabihin. Kasi yung pagkapili sa atin, bago pa na itatag ang sanlibutan, walang time frame yun. Hindi natin alam kung kailan talaga yun. Pero pwede natin sabihin, yung mga ganitong pananalita, parang lumalabas mula nung eternity pa yan eh. So merong biyaya na binigay na sa atin. Kaya lang itong biyayang ito, sabi niya, ay was manifested through the appearing of our Savior, Christ Jesus. So nitong panahon na nagpakita ang Panginoon, ngayon lang na ihayag yung biyaya na binigay na sa atin noong nakaraang panahon pa. Nitong panahon na ang Panginoon ay nagpakita, ang ibig sabihin nagpakita, dumating na. At yun yung panahon din na winala niya ng kabuluhan ang kamatayan at dinala niya ang buhay. Kaya ito yung mga verses natin ngayon. Okay, so magbabasa na ako. 1 Peter 1:13 speaks of the grace on which the believers set their hope perfectly. Okay, yan yung sinasabi ko kanina. Dito sinasabi ang isang biyaya, uri ng biyaya, na kung saan inilalagak natin ang ating pag-asa, okay, sa isang sakdal na paglalagak. Perfect daw sabi niya. Set perfectly. Paano mo ba Tagalogin yan? Ibig sabihin, isang sakdal na paglalagak. Dito sa biyayang ito, okay, na dadating, okay, sa panahon ng pagpapakita ng Panginoon. So, yung pagpapakita naman dito, yung second coming. So, sa madaling salita, sa second coming, okay, meron tayong inaasahan na isang biyaya. Isang uri ng biyaya
na kung saan nilagak natin yung pag-asa natin doon sa biyaya na yon upang gumawa siya ng kaligtasan sa panahon ng pagpapakita ng Panginoon. Amen. Amen. Nearly every day, I pray that my soul will be saved at the Lord's coming back. This is the saving of the soul in the next age for those who enter into the enjoyment of the Lord to feast with Him. This grace will come by the revelation of the Lord Jesus at His second coming. It was studied by the prophets in the Old Testament and is hoped for by us, the New Testament believers. Thank the Lord for such grace. Amen. So, ganito siya. Itong particular na biyayang ito yung sinaliksik, okay, at tinuklas ng mga propeta sa lumang tipan. At sinasabi natin, ito yung biyaya na may kinalaman sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At yung biyaya na yan, sinaliksik at tinuklas ng mga propeta sa lumang tipan para sa atin na mga bagong tipang mananampalataya. So, tayo ang mga bagong tipang mananampalataya. At itong biyayang ito ay diniscover, sabihin diniscover, na natagpuan, na nakita ng mga propeta sa lumang tipan. At dahil ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kailangan yung ating pag-asa, ilagay natin dito sa biyayang ito. Kaya lang, ang problema, marami sa atin ngayon, hindi naiintindihan kung ano ba yung kaligtasan ng kaluluwa. Okay, so siguro magsalita ako ng konti tungkol dito. Tayo mga believer kasi, meron tatlong bahagi. Spirito, kaluluwa, at katawan. Kaya dahil tatlong bahagi tayo, pwede natin sabihin na ang kaligtasan natin ay tatlong stages. Tatlong yugto. Okay? So, ang unang kaligtasan natin na tinamo, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, ay ang espiritu natin na dating patay. Dahil sa pagkatisod, namatay yung espiritu natin, pero nabuhay siyang muli nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Binuhay yan. At naisilang siyang muli. At ang Espiritu Santo ay pumasok sa ating espiritu, binigyan niya ng buhay yung ating espiritu. At mula dyan, natamo natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ginawa tayong anak ng Diyos. Ano pa? Tayo ay nailigtas mula sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy. Tayo ay naging anak ng Diyos sa buhay at kalikasan. Nakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So yan yung mga benefit natin, na natanggap mula sa kaligtasan, sa initial salvation ng ating spirito. Bago ko pumunta sa kaluluwa, yung katawan naman. Ang katawan naman natin ay mariredeem. Ito ay tutubusin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ito yung pagbabagong anyo ng ating katawan. Kasi sa panahon na ito, dahil sa pagkatisod, yung katawan natin, okay, ay corrupted. Ibig sabihin, siya, mortal body, namamatay, nagkakasakit, humihina, tumatanda. So, ganun yung katawan natin ngayon. At yung kalikasan ng kamatayan, laman, at yung mga negatibong bagay, nandiyan pa sa katawan natin yan. Subalit sa pagbabalik ng Panginoon, sabi ng Biblia, sa twinkling of an eye, isang pagkurap ng mata, ang katawan natin ay mababago. Maging isang maluwalhating katawan, isang katawang hindi na nasisira, isang katawan na nakatulad ng maluwalhating katawan ng Panginoon nung siya ay nabuhay na muli. Naku, gandang katawan yan. Ibig sabihin.
So yan ay tatamuhin natin. Pero hindi pa sa ngayon. Okay? At sa panahon na yan, maaalis na yung laman, yung sinful nature na itinurok ng diablo sa tao nung natisod ang tao. Eradicated na rin yan. Kaya yan yung salvation ng ating katawan. Ngayon, ano naman itong salvation ng kaluluwa? So ito naman ay isang mahabang proseso na sinasagawa ito mula nang tayo ay naligtas hanggang sa kailan? Hanggang sa tayo ay matulog. Hanggang sa tayo ay matulog. No? So yan yung kapanahunan na kailangan yung kaluluwa natin, okay, ay maisagawa yung proseso ng kaligtasan. At itong kaligtasan naman ng ating kaluluwa ay sinasagawa sa pamamagitan ng organikong kaligtasan na sinasagawa ng Espiritu ngayon. Katulad ng pagpapabanal, transformation, renewing, confirmation, at lahat ng ito ay nangangailangan siya ng coordination sa Panginoon. Okay? At sa pagbalik ng Panginoon, kasi sa ngayon hindi pa natin alam kung tayo ay naligtas sa ating kaluluwa o hindi. Hindi natin malalaman yan. Malalaman lang natin yan kapag na-meet na natin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Siya yung magiging hukom. Naligtas ka ba sa iyong kaluluwa o hindi? Kung tayo ay naligtas sa kaluluwa, naging matagumpay tayo sa panahon na ito, ito yung panahon na tatanggapin natin ang gantimpala na maging kasamang hari ng Panginoon sa darating na 1,000 taon. So yan yung salvation ng ating soul na may katumbas na gantimpala. Pero kung hindi natin naisagawa na nailigtas ang ating kaluluwa sa panahon na ito, mawawala yung reward na yan. At hindi lang yan mawawala, kundi tayo ay dadaan sa 1,000 taong disiplina. So yan naman yung sinasabi sa atin na sa panahon na yan, no, ang mga hindi nagtagumpay ay dadalhin sa outer darkness. And there shall be weeping and gnashing of teeth for 1,000 years. Kaya yan yung more or less salvation ng ating soul. So madalas nating binabanggit yan, tinatalakay yan sa maraming detalyadong paraan. Pero ano ba itong grace na ito? Ito namang grace na ito ay binabanggit sa atin na may kinalaman sa salvation ng ating kaluluwa. No, na ibig sabihin, pagdating ng panahon na yon, so hindi naman to the point na hindi mo na work out yung salvation mo ngayon, yun yung panahon na gagawa yung grace. Hindi. Naniniwala ako, yan yung panahon na yung grace na yan, dadali niya sa atin yung gantimpala. Okay, na meron ang isang tao na nagtagumpay. Iluluklok siya. Okay, dadali siya sa full enjoyment ng Panginoon. Dadalhin siya sa feasting ng 1,000 taong paghahari ng Panginoon. So may special na grace na hinanda para gawin yan sa darating na panahon. Kaya yung grace na yan, okay, yan ay naging pag-asa natin ngayon. Kaya sabi rito, set your hope perfectly, okay, on the grace na may kinalaman, okay, sa salvation ng ating kaluluwa, okay, na siyang maihahayag sa pagbabalik ng Panginoon. So, mahaba. Okay, so yan na yan. Grace is God's provision in life given to us so that we may live out His purpose. God's grace was given to us in eternity, but it was manifested and applied to us through the Lord's first coming, in which He nullified death and brought life to us. The grace destined to be given to us came with the appearing of the Lord Jesus. This grace is not merely a blessing,
It is a person, the triune God himself given to us to be our enjoyment. This grace came when the Lord Jesus appeared, and now it is with us today. So ito naman yung common grace na natanggap natin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Pwede natin sabihin, yun yung panahon na na-manifest na yung grace ng Panginoon kasi nanampalataya na tayo. No? Kaya itong grace na ito, naging isang provision. Provision, ibig sabihin, supply siya. No? Ano ito? Isang persona ng tres unong Diyos na dumaan sa proseso, naging espiritu, dinala sa loob natin upang maging provision siya. Ang ibig sabihin kasi ng provision, siya yung tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ibig sabihin, kung wala itong grace na ito, magiging kawawang tao tayo sa lupa. Lalo, siyempre, pwede natin sabihin, tayo ay mga taong natisod. Dahil sa ating pagkatisod, marami tayong depekto. No? Meron tayong kahinaan, no? Kasalanan, di ba? Mga negatibong bagay sa buhay natin. At ang ating emosyon, may problema, ang ating mentalidad, ang ating will. So marami tayong mga kulang. At dahil ang panahon ngayon, naapektuhan ng pagkatisod ng tao, dumadating din sa buhay ng tao yung mga epekto o byproducts ng debts. No? Katulad ng panlulumo, di ba? Pakiramdam na nasaktan, nanghihina, pagod, di ba? Walang gana sa buhay. No? At may mga tao naging alipin ng kabiguan, ayaw na mabuhay. Di ba? Kasi dumana sila ng mga matitinding mga kapighatian sa buhay nila. Ngayon, itong grace na ito ay isang provision na binigay ng Diyos upang ibangon ka, suportahan ka, palakasin ka, tustusan lahat ng mga kulang sa buhay mo. Sa panahon ng kahinaan, malakas siya, sumusuporta siya, pinapalakas ka, pinapasulong ka. Sa panahon ng panlulumo, wala ka ng ganang sumulong, bibigyan ka niya ng encouragement. Sa panahon ng kapaguran, nahihirapan ka na, siya yung maging comfort mo sa buhay. Siya yung maging pag-ibig mo kapag ikaw ay punong-puno ng pagkamuhi. Kaya itong grace, naging provision siya. Pero hindi lang siya isang merely blessing, kundi isang persona siya na walang iba kundi ang Panginoon. Para bang, yung iba kasi ang konsepto nila, Panginoong Jesus, kailangan ko ng karunungan, humaharap ako sa isang problema na hindi ko kayang lutasin to. So ang konsepto nila, yung Panginoon, parang magic. Ito, ang karunungan ilalagay ko sa iyo. So parang ganon. Pero hindi ganon. Pag dinala niya yung karunungan, siya mismo yung karunungan, siya mismo yung grace. Siya mismo yung naging suporta mo. So biyaya siya sa iyo. So yun yung ibig sabihin ng grace. It's a person. Hindi lang siya isang blessing. Pwede yung mga material na mga bagay na kailangan natin is a blessing. Inaasikaso naman tayo ng Panginoon. Di ba? Sa panahon ng kailangan natin ng suporta pang material. Ito, may trabaho ka. Merong blessing, pera, binigay sa iyo para pambili mo ng pangangailangan mo. Sa Panginoon din galing yan. Hindi natin pwede sabihin hindi. Pero hindi yan grace. Kasi hindi person yan. Hindi person yan. Pwede yung mga karunungan na natamo natin nung nag-aaral tayo. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad na matuto. So, dumating sa iyo ang mga karunungan, natuto ka ng mathematics, di ba? World history, science. Lahat yan, hindi person yan, knowledge yan, na nilagay sa iyo. Pero yung grace,
Special yun sa panahon na kailangan mo ng karunungan, wisdom. Okay, dumating sa iyo ang Espiritu. Siya yung nagbigay ng liwanag. Siya yung nagbigay ng karunungan. Grace yun. No, yun ay living person na dumating sa buhay mo. So yan yung kaibahan ng grace at material. Ang pinag-uusapan natin dito ay grace. Grace ang pinag-uusapan natin dito. Amen. Okay, today's reading na ako. In 1 Peter 1:13, Peter charges us to set our hope perfectly on the grace. O ito, inulit yung umpisa natin. So, inatasan tayo ni Pedro na ating ilagak ng lubos. O yun na lang gamitin. Ang ating pag-asa sa biyaya. Okay, sa biyayang ito na binanggit niya. Okay. This hope is the living hope obtained through regeneration. O yung hope naman na ilalagak natin dyan. Buhay na hope yan. Isang nilagay ng Diyos na pag-asa sa atin. At yung pag-asang yan, kumbaga sa sa computer, computerize yan, isang nature na yung pag-asa na yan, isa mo idadalhin yung pag-asa mo. Kasi pag sinabi natin pag-asa, meron kang inaasahan. Ano mong pag-asa kung wala kang inaasahan? Di ba? So yung pag-asa na yan ay isang buhay na pag-asa na sabi niya, ilagak mo dun sa biyaya. Okay? At yun yung biyaya na natuklasan ng mga propeta nung panahon na yon. Panahon nila sa Old Testament pa. At itong biyayang ito, meron siyang kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. So, dyan tayo nakaset ngayon. Okay, so sabi rito, we need to set our living hope perfectly on the grace that is being brought to us at the revelation of Jesus Christ. Surely this grace is not merely unmerited favor. It refers to the salvation of the soul. Oh, parang pinapalakas natin dahil binabasa natin. Which will be the consummation of Christ's full salvation. Grace was brought to us by the Lord's first coming. It will be consummated by His second coming. On such grace, we should set our hope. Amen. So sa pananaw ko sa pananaw ko rito, ganito. Meron lang isang grace talaga. Hindi naman maraming grace. Although namumultiply siya. Pero ang grace ay isa lang. Kasi isang person lang din ang pinag-uusapan natin dito. So ang Panginoon mismo, ang biyaya na binigay na sa atin nung pang nagdaang walang hanggan. Okay? At nung dumating ang Panginoon, etong biyaya na binigay sa atin noon, na nakita natin, na express sa atin. At naging karanasan na natin ngayon. No? At naging provision siya, katulad ng binabanggit ko kanina, upang tugunan niya yung ating mga pangangailangan para mabuhay tayo dito sa lupa. Ng saya, may comfort, may joy, para makatulog sa gabi. So, dahil sa biyaya yan. Tapos, etong grace na ito, meron siyang isang aspect na related naman sa ating living hope. Living hope. Bakit hope? Ang hope ay mga bagay na wala pa ngayon. Kaya nga hope pag-asa. Ang ibig sabihin ng pag-asa, wala pa sa ngayon, pero inaasahan mo siya. At ang ating buhay na pag-asa na meron tayo ngayon, nilalagak natin dito sa biyaya na ito. Okay? Na siyang gagawa sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon upang dalhin niya sa atin ang kaligtasan ng ating kaluluwa na isinagawa natin sa panahon na ito. No? So, ibig sabihin, yung resulta, yung bunga ng kaligtasan ng kaluluwa ay isasagawa naman nung biyaya na kung saan nilagak natin ang ating buong pag-asa. So, dalawang aspect siya. Meron isang aspect ngayon, provision. Meron naman siya isang aspect na related siya sa salvation of the soul.
Okay, sa pagpapakita ng Panginoon o pagdating ng Panginoon. So, kumpleto ang package ng biyaya. So, yan yun. Okay, so kasi ito mga sinasabi natin kailangan din siya ng ng karunungan mula sa Panginoon upang mula diyan sumigla ang ating pananampalataya. Kasi kung walang salita, wala tayong paglago, wala tayong inaasahan, wala nagpapatibay sa ating pananampalataya. Amen. O ito. Whatever we enjoy of the Lord today is comparatively speaking a small portion. In the Bible, this is called a foretaste. It is not yet the full taste. This age is an age of foretaste. But when the Lord Jesus comes back, we will enjoy the full taste. While we are enjoying the foretaste, we set our hope on the coming full taste. The coming full taste will be the consummation of this unique grace. Amen. So, nandito tayo sa panahon na ngayon, itong panahon na ito. So, sinasabi niya, itong panahon na ito ay panahon ng foretaste. Foretaste. Ano ba yung foretaste? Tikim. Pagtikim. Ibig sabihin, maliit na portion lang. Bagaman sinasabi natin, wow, splendid church life. Oh, Panginoon, I-enjoy kita. Ang saya-saya ko mula nung naligtas ako. Ang daming kasiyahan na dinala mo sa akin. Pero foretaste pa rin yan. Maliit lang yan. Hindi pa yan yung full taste. Di ba? Kaya may hymn tayo sinasabi sa atin. And the half has never yet been told. Di ba? Splendid church life. Natatamasa natin ang mga spiritual na bagay. So nakikita natin mga kapatid, full of joy, unspeakable. Pero maski ano pang sabihin natin, foretaste ito. At mayroong panahon na dadating sa atin ang tinatawag nating full taste. Wow! Sipin mo, anong laking kaibahan ng foretaste sa full taste? Di ba? Ano ba yung mga nagdaraos ng mga celebration o kasal o kung ano pa yan. Kung minsan yung mga gumagawa ng mga catering, meron silang foretaste doon sa mga food na isa-serve nila. O ito po yung yung isa-serve namin ganitong minang. May konting dala sila, patikim sa'yo. Okay. Tikim lang yon, bitin. Pero masarap din. Yung bitin lang yon. Pero pag dumating na yung talagang celebration, naku, talagang full taste ka na. Makakainin mo na talaga siya. Magsawa ka. Isang beses nagkasal ako kasi lagi ako nagkakasal eh. Ito, bukas may kasal. Bukas may kasal ako. Dami. So may mga kasalan na talagang yung taste, talagang full taste. Isang kasal talagang nilatag yung handa niya. Hindi yun yung takal-takal na gano'n. Kumuha ka ng gusto mo. Kasi minsan din, yung mga handaan, ay para magkasya, tinatakal ko konti. May isang brother nga ako, nakasabay kasi sobrang liit na mga pagbibigay, sabi ng brother. Mukhang ayaw mo na yata i-distribute yan. Pero meron namang isang handaan. Ayan yung handa. Bahala kayo. Unli siya. Kunin mo yung gusto mo. Kumain ka ng busog. Full taste yan. So mga kapatid, sa panahon ng pagbalik ng Panginoon, papasok tayo sa full enjoyment ng kung anong hinanda niya. Pero ito, kung ang iyong kaluluwa ay naligtas sa panahon na ito. No, kaya pag naligtas ang kaluluwa mo sa panahon na ito, yung biyaya, okay, sa panahon na yon, gagawa para sa iyo. Para dalhin sa iyo yung full taste ng enjoyment. So yan yun. Amen. Amen. Okay.
So, okay, so basahin ko yung last part nito. But when the Lord Jesus comes back, we will enjoy the full taste. While we are enjoying the foretaste, we set our hope on the coming full taste. The coming full taste will be the consummation of this unique grace. So yung grace may consummation din siya. So initially, okay, yung grace na ibigay nung nagdaang panahon, naging enjoyment natin sa panahon ngayon, no? Pero nasa stage siya ng foretaste. Pero sa darating na pagpapakita ng Panginoon, papasok tayo sa full taste. And then yung grace ay magiging consummated grace. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa. Toward the end of 1 Peter 1:13, Peter speaks of the revelation, the unveiling of Jesus Christ. At present, we are enjoying the Lord Jesus as a foretaste under the veil. But the time is coming when the veil will be taken away. Amen. So, ibig sabihin nito, yung foretaste ay may tabing kasi. So, ito yung panahon na nakatabing ang Panginoon. Maski ang Panginoon bagamat na-enjoy natin siya, pwede natin sabihin, may isang kakulangan pa din. Kasi hindi natin siya nakikita. No, parang ang Panginoon ngayon ay nasa loob ng isang tabing. Ini-enjoy mo ang isang bagay na may tabing. Di ba? So sabi dito, dadating ang panahon, yung tabing aalisin na. So wala na siyang veil. Makikita mo na ang Panginoon ng mukhaan, ang kanyang buong anyo. Ang isa na minahal mo ngayon nang hindi mo nakikita, ay makikita mo na, no, sa panahon na yan. Amen. So, praise the Lord. Full taste. Wala nang tabing. Inalis na. Amen. Because we are under the veil with the Lord, others may not be able to understand what we are doing. We may try to tell them that we are enjoying Christ. However, they may say that this is nonsense. Yan nga nag-i-enjoy tayo ngayon, pero hindi tayo naiintindihan ng tao. Minsan yung asawa mo, hindi ka naiintindihan. Ano ba nagpapasaya sa'yo? Bakit balik ka ng balik dyan? Hindi niya naiintindihan. Kasi may veil. Hindi pa natin maipakita ng husto. No, bagamat pwede natin sabihin, naging masaya ako mula nung, lalo na yung church life, mula nung umattend ako ng church life. Marami mga bagay na naintindihan ko, nagpasaya sa akin, nadala ako sa realidad ng Panginoon, natatamasa ko siya. Hindi naman nakikita ng asawa mo, sabi niya, nonsense, mga pinaggagawa mo. Mahari hindi naman niya sabihin ng harapan, pero sa loob niya, nonsense. So, okay lang yan, kasi talagang ganyan Amen. Our enjoyment is concealed. Okay, nakatago siya. And others who do not share the same experience cannot know anything about it. But one day the Lord Jesus will be revealed. Then others will be able to understand that we have been enjoying the Lord Jesus. This revelation will be the coming grace as the consummation of the full salvation of the triune God. Amen. So ngayon, maski anong gawin mo, walang naniniwala. Lalo mga kamag-anak mo na wala pang buhay ng Panginoon. Kapitbahay natin, marami. Kaya yung mga believer, nape-persecute sila. Kasi walang nakikita yung mga tao yan. Ano ba kayo ingay-ingay nyo? Hallelujah, Amen, Lord Jesus. Meeting kayo ng meeting. Sa loob na isang linggo, ilang meeting. Alos, marami meeting No, kaya yung mga tao, sasabihin na, sobra na kayo. Hindi nila alam. Pero isang araw, dumating na ang Panginoon. Nagpakita na siya. Hindi lang tayo ang nakakita. Maging yung mga tao na nag-oppose, hindi naniniwala, binubuli ka. Makikita niya, totoo pala. Ang ini-enjoy mo pala ay si Lord Jesus. Ngayon, naniniwala na kami sa inyo.
Kaya lang, it's late. Huli na yan. Dapat noon pa kayo naniwala. Kaya yan yung buhay natin ngayon. Sa panahon ng foretaste, naka-veil, hindi nakikita, okay, pero merong enjoyment. Pero darating ang full taste, wala ng veil, nakikita na lahat, okay, at ganap na, at puspos na ang pagtatamasa natin sa Panginoon. No, kaya lahat ng iyong pinagpagalan, ginib up mo ang sanlibutan, di ba? Hindi mo tinamo ang pagtatamasa ng sanlibutan, tinakwil mo ang buhay kaluluwa ngayon, tatamuhin mo siya ng buo pagbalik ng Panginoon. Kaya tama yung sinasabi ng Panginoon. Kung winala mo ang buhay kaluluwa mo sa panahon na ito, tatamuhin mo siya sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Subalit kung tinamo mo na siya ngayon, no, ang iyong buhay kaluluwa, pinapasaya mo araw-araw, kung ano-ano mga kasiyahan na hindi naman ng Panginoon. No, mawawala siya pagbalik ng Panginoon. No, wala kang full taste. Amen. Wala ka ng foretaste ngayon, pati full taste na wala pa pagdating ng Panginoon. Talo. Amen. So if we are not enjoying the Lord Jesus as the foretaste, we will not have the hope that He will be revealed as our full taste. When we enjoy the foretaste, we have such a hope. We need to set our hope perfectly on the grace which brought to us the revelation, the unveiling of Jesus Christ. So mahalaga yung foretaste. Sabi niya, pag wala kang foretaste ngayon, wala kang full taste. Kaya ano yung foretaste? Ito yung pagtatamasa na meron tayo ngayon. No, present enjoyment. So mag-church life tayo, tamasahin natin ang Panginoon. Mag-fellowship tayo, tamasahin natin ang Panginoon. Maghabol tayo sa pamamagitan ng salita, tamasahin ang Panginoon. Foretaste lahat yan. At kung lahat yan ay tinatamasa natin, na iseset natin yung ating ganap na pag-asa, no, sa biyaya ng Panginoon na makikita natin, no, sa panahon ng kanyang pagbabalik. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat Panginoon sa provision ng biyaya na binigay mo sa panahon na ito upang matugunan mo lahat ng aming mga pangangailangan. At hindi lang nagtatapos dito, Panginoon, meron pa rin isang uri ng biyaya na inihanda mo sa panahon ng iyong pagbabalik. At sa panahon na ito, habang isinasagawa namin ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa, Panginoon, sa panahon ng iyong pagbabalik, Panginoon, ang natatanging biyayang ito ang siyang gagawa upang kami ay dalhin sa isang puspos na pagtatamasa ng Triune God. Salamat, Panginoon.